Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabilis na lumipas ang mga araw. Marami din ang nangyari sa unang linggo ng pananatili ko dito sa Pilipinas. Halos araw-araw akong umaalis kasama sina Veronica at Glenda. Sinusundo nila ako sa bahay ko nang hindi ko alam. Sa umaga ay tambay girls kami sa mall at sa gabi naman ay tambay girls kami sa bar. Well, dati ay wala akong hilig mag-bar. Pero dahil sa impluwensya ng mga kaibigan ko na sina Maddie at Tyra, ay, natutunan ko ding uminom at sumayaw. Oh my God! Nakakatawa talaga kapag lasing si Glenda. Bungad ni Veron. Nandito kami ngayon sa isang sikat na bar. Dalawa lang kaming nakaupo ngayon ni Veronica. Dahil si Glenda ay paggewang-gewang na sumasayaw sa harap. Konti lang din ang ininom ko dahil magmamaneho pa ako. Bawal akong maglasing ngayon. Napatingin ako sa relo ko at napabuntong hininga na lang nang makitang mag-aalauna na ng umaga. Veron, we need to go home. May photoshoot pa tayo bukas. Inubos ni Veron ang alak sa baso niya. Nakita kong ngumuwi ito dahil sa hatid ng kakaibang lasa ng alak. Kukunin ko na si Glenda. Okay, hihintayin ko kayo sa labas. She nodded. Tumayo na rin ako at naglakad palabas. Nang makalabas ako ay naglakad na ako papunta sa sasakyan kung nakapark sa likod ng bar. Feeling ko, nagiinit ang tenga ko dahil sa nainom ko kanina. 3 shot lang naman yun. Mas target ko kasi ang pulutan naming chicharon. Habang abala ako sa paghahanap ng susi ko sa bag nang bigla akong mabunggo sa matitigas na dibdib ng isang lalaki. Kaagad akong umangat ang tingin para humingi ng tawad ngunit nawala ng emosyon ng mukha ko nang makita kong matiim na nakatitig sa akin si Rafael. What is he doing here? Hindi naman assuming ako pero feeling ko sinusundan niya ako. Oh my God! What are you doing here? Panimula niya. I rolled my eyes. Ano bang ginagawa sa bar, Rafael? Malamang, uminom at nagpakasaya. Bakit ka uminom? So, anong ine-expect mong gawin ko sa loob ng bar? Magrosaryo? Tanga ka ba, Rafael? Shut your mouth, Amara. You're not like this. I'm not like this before. People change, Rafael. Akmang tatalikuran ko na siya nang pigilan niya ako. Bakit ba palagi na lang niya akong pinipigilan? Isa na lang talaga at masusuntok ko tong lalaking to. Umiinit ang tenga ko dahil sa inis. Amara? What? Mataray kong tanong. Kailangan ko nang gumalaw dahil baka naghihintay na sa akin sina Veron at Glenda. Ihahatid ko pa ang dalawang yon. I'll take you home. I smirk. Take me home? Hindi mo ba nakikita na sasakyan ko to? Magkakaroon ba ako ng sarili kong sasakyan kung hindi ako marunong magmaneho? Nakita kong napalunok siya dahil sa sinabi ko. Alam kong marami ang naninibago sa ugali ko ngayon pero ako na to. I've changed. At patuloy pa akong magbabago kapag nasasaktan ako. Kaya sana maintindihan nila kung bakit ako nagkakaganito. Dahil minsan, ang sakit ang dahilan kung bakit nagbabago ang isang tao. Wala na akong dapat i-explain sa kahit na sino. Dahil ito na ako ngayon. Wala na yung Amara na palaging nauuto, kinakaawaan, at hindi marunong lumaban. Hindi ka ba talaga makaintindi ng huwag mo na akong guluhin? Matalino ka, diba? So dapat naiintindihan mo yon kasi tinatagalog ko na para mas maintindihan mo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at kaagad nang pumasok sa sasakyan. Pinaandar ko iyon papunta sa harap ng bar. Malayo pa lang ay nakikita ko nang gumugulong na si Glenda sa lapag at nagsusuka. Isinuot ko ang manipis na blazer na hanggang tuhod. Kulay light brown ang suot kong bikini ngayon. Kulay itim naman ang kay Veron. Habang kay Glenda naman ay kulay white. Kumikinang din ang mga katawan namin dahil sa inilagay ni Aster na pampakintab. Si Aster ang makeup artist ni Glenda. Meron ding sariling makeup artist si Veron. Pero
Nasa bakasyon daw yun kaya hindi siya naisama dito. Nag-offer si Tim na siya na ang maghahanap ng makeup artist ko pero kaagad ko yung tinanggihan. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Emmanuel. May trabaho ka ba? Konti. Bakit, may ipapabili ka ba? Kamusta ang photoshoot nyo? After ng pictorial, magdamit ka kagad ha. Baka makita ka ni Rafael. Natawa na lang ako dahil sa sinabi niya. Why are you laughing? I'm serious here, Addy. Ayokong magsuot ka ng mga revealing na damit, pero dahil part yan ng trabaho mo, kaya okay lang sa akin. I know. Don't worry. Ang sabi ni Tim, mamaya pa naman daw darating si Rafael, and I'm sure na hindi niya ako madadat na ng nakabikini. That's good. Emmanuel, ipahanap mo si Elena? Hi! I want her to be my makeup artist. That's a good idea. Ako na ang bahala sa lahat. Condi. Girls, let's go outside. Biglang sabi ni Tim, ibababa ko na. Mag-uumpisa na kami. Okay, good luck my girl. I quickly ended the call. Sumunod na ako kina Veron at Tim. Same color kaming tatlo ng blazer. Ang hairstyle naman namin ay wet hair. Sobrang ganda ng lighting ngayon. Saktong-sakto sa photoshoot. Nakapwesto na kami ngayon dito sa White Sandang Resort. Ang malamig na hangin na dumadampi sa buong katawan ko ay ang siya ring dahilan ng paglipad ng mabasa-basa akong buhok. Okay girls, professional naman na kayo so hindi ko na kayo tuturuan. Sabay-sabay kaming tumango. Ito ang first set ng pictorial namin. Pinapagitnaan ako nila Veron at Glenda. Sa kalagitnaan ng pictorial namin ay hindi ko inaasahang pagdating ni Rafael. Kahit na nasa camera ang tingin ko ay napapansin ko pa rin ang mga tingin niyang nanunusok sa buong kalamnan ko. Ang akala ko ay gagapangan ako ng kaba, ngunit wala akong kahit anong nararamdaman bukod sa saya. Very good girls! Please remove the blazer. Sabay-sabay namin hinubad ang suot naming blazer nang biglang magsalita si Rafael. Kailangan ba talaga yan? He suddenly asked. Tumango naman ang photographer. Yes sir. Sobrang revealing na. Don't remove it. But Rafael? Pigil ni Tim. No buts, Tim. But sir, our theme is summer bikini. Alma naman ng sekretarya niyang si Leira. Bakit katawan ba ng mga models ang ibinebenta natin? Napatigil naman ng lahat dahil sa sinabi ni Rafael. Alam ko ang dahilan kung bakit niya ginagawa to. Wala nang ibang dahilan yun kundi ako. Rafael is childish. Halatang-halata sa mukha niya na hindi niya gusto ang suot namin. Rafael, this is natural. Bikini nga, di ba? So, kailangan nilang ipakita sa mga customers na feel nila ang summer. Si Tuval na ngayon ay palakad-lakad sa harap ni Rafael. We all know kung ano ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. It is all because of your wife. I'm his ex-wife, Tim. Tugon ko. No, you're not. We're still married. What the hell? Whatever. Continue. Patuloy kami sa ginagawa. Nakita ko naman na hindi na maipintamo ka ni Rafael. Ano bang nangyayari sa kanya? Ang ginagawa namin ay para rin naman sa resort niya. Hindi ko ba alam na sa lalaking to? Kung ano ba talagang ipinuputok ng butsi niya? Nang matapos ang first set namin ay pinagbihis kami ni Astor ng beach dress. Pare-parehong kulay white ang suot namin. Ang pinagkaiba lang nito ay ang design. Ang suot ko ay labas ang likod. Ganon din ang kay Glenda. Habang kay Veron naman ay formal. Nandito naman kami ngayon sa hotel rooms ng resort. Nakahiga kaming tatlo sa malapad na kama na kulay puti. Pataas ang camera kung kaya't malaya kaming makapag-posing. This is the second set of photoshoot. Rinig ko ay ito daw ang ilalagay sa billboard at ang first set namin ay para sa magazines. Pero hindi naman ako sure doon dahil pagpipilian pa naman. Nang matapos kami ay nanatili lang ako nakahiga ngayon sa kama, habang ang mga kasama ko naman ay nasa labas na para kumain. Sobrang nakaka-relax kapag mag-isa lang ako. Napangiti ako habang nakapikit ang mga mata. Ngunit, kaagad din akong napadilat ang biglang pumatong sa akin si Rafael. Itutulak ko na sana siya na mapansin kong mahigpit ang hawak niya sa kamay ko kung nakadiin sa malambot na kama. What the hell, Rafael? Lumayo ka nga sa akin. Gigil kong sabi. Aalis ako dito in one condition. Kondisyon mong mukha mo. Umalis ka.
Hindi ako maaaring sumigaw dahil baka marinig kami nila Tim at baka kung anong isipin nila. I already told them that Rafael and I are already over. Sasama ka sa akin mamaya at mag-uusap tayo ng maayos. 2:00 na nang matapos ang photoshoot namin. Nakita kong nagliligpit na ng mga gamit si Aster. Nakapagbihis na rin sina Veron at Glenda kaya nagbihis na rin ako. Habang nasa loob ako ng banyo ay hindi ko maiwasang isipin ang ginawa at sinabi ni Rafael kanina. Anong akala niya? Susundin ko ang kondisyon niya? Asa siya? Ang sabi niya ay hihintayin niya ako sa Blue Sky Cafe ng 6:00 ng gabi. Pero wala talaga akong balak na sumipot sa usapan namin. Napauo lang ako kanina dahil para tigilan na niya ako at hindi kami pwedeng makita nila Tim na ganoon ang posisyon, no? Amara, tapos ka na ba? Rinig kong tanong ni Tim mula sa labas. Oo. Inayos ko na ang suot ko at kaagad na lumabas. Sabay kaming naglakad papunta sa kung saan naghihintay ang ibang kasama namin. Nagtaka ako kung bakit nandito pa si Rafael. Ang akala ko ay kanina pa sila umalis kasama ang manager at sekretarya niya. Hindi ko dala ang sasakyan ko dahil inihatid ako dito kanina ni Emmanuel. Makikisabay na lang ako kina Tim. Mauuna na kami ni Rafael. Magpapaalam ni Tim. Sure, iwan niyo na sa akin si Amara. Ako na maghahatid sa kanya. Narinig ko ang munting tawa nila Veron at Glenda na parang kinikilig kaya patago ko silang sinagi. Feel naman siya sa pagiging husband mo, Amara. Bulong ni Veron na ay kinatawa naman ni Glenda. Feeling siya ay wala naman na kayo, stupid cheater. Hinayaan ko na lang sila sa kung anong pinagsasasabi nila. Itinuon ko lang atensyon ko kay Rafael na ngayon ay nakangising nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako komportable kapag tinititigan niya ako. Amara, let's go. Ngayon ko lang rin napansin na nasa harap ko na pala siya. Sige na Adi, sumama ka na sa ex-husband mo. Singit ni Glenda. Remove the ex. We're still married. F na F, Sir Rafael ha? Bago pa man ako mahigit ni Rafael may humintong sasakyan sa harap namin. Iniluwan yun si Emmanuel na may daladalang bouquet of flowers. Napatawid ako ng tayo na mapansin na mataliman ang bawat titig ni Rafael. Sa papalapit na sa Emmanuel, I'm here to pick you up, wife. I laugh a bit dahil sa sinabi niya. Alam kong inaasar niya lang talaga si Rafael. Hindi ko naman inaasahan ang pagkuyom ng kamao ni Rafael. Nagtama ang mga tingin namin na siyang ikinagulat ko. Galit ang mga mata niya na parang hindi gusto ang mga narinig. I pouted. Dahan-dahan kong ibinigay ang kamay ko sa nakalahad na palad ni Emmanuel. I slowly walked towards Emmanuel. And lastly, I glanced at Rafael and I gave him a critical eyes and evil smile. Ginaya ako ni Emmanuel papasok sa loob ng sasakyan niya. Nakita ko pang umingiti si Veron, Glenda, Tim, at pati na rin si Aster. Hindi na muli akong lumingon pa nang umandar na ang sasakyan. How's work? He started. It's fine. Medyo napagod lang ako. Gusto mo bang kumain? Bibili na lang tayo dito para hindi ka na magluto mamaya. That's a good idea. Hindi na ako makapaghintay na makita ang litrato mo sa billboard at magazines. Naiintindihan ko ang sinabi ni Emmanuel. Ito ang unang beses na ibabalandra ang litrato ko dito sa Pilipinas. Noong nasa Bangkok ako ay every month akong tumatanggap ng trabaho. Palagi ring nabibillboard ang mga litrato ko. Thank you for supporting me, Emmanuel. That's my love language. Sabay kaming natawa dahil sa sinabi niya. Huminto kami sa isang restaurant para bumili ng hapunan. Pagkatapos nun ay inihatid na niya ako sa bahay. Kumain na rin ako dahil nagrereklamo na ang tiyan ko. Sinamahan ako ni Emmanuel na kumain pero kaagad din naman siyang umalis dahil may emergency. 7:00 na ng gabi na makaramdam ako ng antok. Hindi ko nalimutan ang usapan namin ni Rafael kanina. Sadyang ayoko lang talagang pumunta. Wala akong pakialam kung mamatay siya kakahintay. Komportable na akong nakahiga nang makatanggap ako ng text mula kay Tim. Binasa ko ito at unti-unting gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Nang mabasa ang mensahe niya. Adi, my girl, may bago kang trabaho sa isang recording studio. They want to meet you personally tomorrow para mapag-usapan ang project na to. Have a good night. Maaga akong nagtungo sa address na sinabi sa akin ni Tuval sa text kagabi. 9:00 ng umaga ang usapan namin dahil yun daw ang sabi ng audio producer. Mabilis ang lakad ko papasok sa recording studio.
Umakyat ako papunta sa taas dahil nasa second floor lang naman ang studio. Matok muna ako bago pumasok. Bumungad naman sa akin si Tim na maligayang maligaya. Good morning, Amara, my girl. Hinalikan ko siya sa pisngi at ganun din ang ginawa niya sa akin. Nang makapasok na kami sa loob ay bumungad sa akin ang dalawang lalaki na abala ngayon sa pag-aayos ng monitor speaker. Hello boys, Amara is here. Nilungon kami ng dalawang lalaki. Gumiti naman ako sa kanila. Amara, this is Senior Nikki, the recording engineer. Inilahad ko ang palad ko para makipagkamayan na kaagad din naman tinanggap ni Sir Nikki. It's nice to meet you in person, Miss Amara. Nice meeting you din po, sir. And this is Jervy, the house assistant engineer. Nakipagkamayan din ako kay Sir Jervy na ngayon ay nakangiting nakatitig sa akin. Sa labas kami nag-usap para naman daw makalanghap kami ng sariwang hangin. Bawal daw kasi doon sa studio kaya bumaba na lang para doon na mag-usap sa lobby. Sinabi nila sa akin lahat kung ano ang kanta ang kakantahin ko. Binigyan din nila ako ng script para mapag-aralan ng kanta. Hindi familiar sa akin ang kantang to kaya ginawa ko ay search ko yun sa YouTube at pinakinggan. Napatulala ako nang malaman kung ano ang mensahe ng kanta. Hindi ko alam kung bakit bigla kong napaisip ang masasamang nangyari sa akin dati sa piling ni Rafael. Relate na relate ako sa kantang to. What the hell? Sa Monday ang recording. May 2 araw ka pa, Adi, para pag-aralan ng kantang yan. Tumango ako sa sinabi ni Sir Nikki. Mabait siya at pinapaintindi niya sa akin lahat ng mga detalye na tungkol sa recording. First time kong makatanggap ng trabaho na kagaya nito. Kaya medyo hindi ko alam kung anong gagawin. Tanging mga fashion show, condo model, and brand model lang ang tinatanggap ng manager ko para sa akin nung nasa Bangkok pa lang ako. Uubusin ko ang 2 araw para pag-aralan ng kantang to. Kailangan ko rin na maiwasan ang pagkain ng mga matatamis at malalamig para hindi mabasag ang boses ko kapag nag-start na ang recording. Matapos ang usapan namin ay nagpaalam na kami ni Sir Tim. Iginaya naman nila kami palabas ng studio. Na makasakay na kami sa sasakyan ay madiin kong tinakpan ng tenga ko nang malakas na tumili si Tim. Ah! I slated her? What happened? Napakunot ang noo ko na makita kong hinaplos-saplos niya ang kanyang kanang dibdib. The way he looked at me with his soft stares, it kills me. Pakiramdam ko ay parang lumulutang ako sa ulap. I rolled my eyes. Sino ba ang bet mo? Si Sir Nikki o si Sir Jervy? I asked her. Mariin naman siyang napatitig sa akin. Don't tell me na si Sir Jervy ang type mo, ha? Feeling ko mga nasa 22 pa lang siya. Napangiwi ako nang bigla niya akong hampasin. Are you out of your mind? He's not my type, Amara. Oh, sinasabi mo na si Sir Nicky ang type mo? Feeling ko nasa mga 29 pa lang siya. They both young. Muli na naman ako napangiwi nang hampasin niya na naman ako sa braso. So, are you telling me that I'm too old for them? My God, Adi, 34 pa lang ako. Kumukunat ka na pero wala ka pa rin boyfriend. Gumisi ako nang makita kong matalim na siyang nakatitig sa akin. Hindi ko naman na siya pinansin dahil nagsimula ng umandar ang sasakyan. Hinawi ko ang buhok kong lumilipad nang makatanggap ako ng mensahe sa hindi kilalang numero. Unknown number. Hindi mo ako sinipot. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, wife. Biglang uminit ang ulo ko kaya nagtipa ako ng message para sa kanya. Ako magbabayad? Shit ka, Rafael. Sino ka para siputin ako? Mabilis naman siya nag-reply. Unknown number again. Your husband. Pabagsak kong ibinalik ang cellphone ko sa bag dahil ayoko na makipag-usap sa kanya. Ang kapal naman ng mukha niyang ganyanin ako. We're already over at hindi niya ako mabobola sa mga paganyan-ganyan niya. Habang nasa biyahe kami ay bigla akong napansin ang isang malawak na lupain na may nakalagay na lot for sale. Tinapik ko si Tim para sabihin na ibaba na lang niya ako dito. Sumang-ayon naman siya. Nang makaalis sila ay kaagad kong sinuyod ang malawak na lupa. 1,000 square meter ang laki niyon at saktong-sakto na para sa akin. Patatayuan ko ang lupang ito ng sarili kong bahay gamit ang sarili kong pera na pinaghirapan ko. Kukunan ko sana ng litrato ang lupa nang bigla akong matalisod. Nabitawan ko ang cellphone ko na ngayon ay bumagsak na sa maduming kanal. Kapag minamalas ka nga naman.
Sinubukan kong kuhanin ang phone ko. Hindi naman ako maarte kaya kinapakaw ang kanal at nakita ko din naman na kaagad ang cellphone ko. Sinubukan kong i-open ang unit ng nabigo ako. Wala na. Sira na naman. 3 beses na akong nawalan ng cellphone. Noong una, nawala ko. Hindi ko alam kung saan nawala. Yung pangalawa, ay naiwan ko sa taxi tapos hindi na binalik sa akin. Tapos itong pangatlo ay nahulog sa kanal. Diyos ko po. Babawasan ko na naman ang ibon ko para bumili ng bagong cellphone. Nilagay ko na lang sa plastic ang madumi at mabaho kong cellphone. At gano'n na lang ang pagkunot ng noo ko na makita kung sino ang nakatingin sa akin. Huwag mong sabihin na iuuwi mo pa yan sa bahay mo. Akmang lalapit ako sa kanya na bigla na lang akong bumagsak na sa maruming kanal kung saan nahulog ang cellphone ko. Tangina! Nahulog na nga ang cellphone, nahulog pa ang may-ari, at sa mismong harap pa talaga na walang kwenta kong ex-husband. Ito na yata ang pinakamalas na araw ko. Sinubukan kong tumayo ngunit dumudulas ang putik kaya kailangan kong kontrolin ang katawan ko para hindi ulit ako bumagsak. Ngunit nang ginawa ko yun ay dumulas ang isa kong kamay na nakatukod sa maputik na kanal dahilan parang muli akong bumagsak. Parang maiiyak na ako sa hiya na nanatili lang din akong nakayoko dahil ayoko makita na tinatawanan ako ni Rafael. Ngunit makalipas ang ilang saglit ang dahan-dahan niya akong tinulungan para makatayo. Sa totoo lang, kayang-kaya ko naman tumayo. Pero dahil sa sobrang dulas ng putik ay hindi ko na-carry. Napangiwi na lang ako nang may maamoy akong kakaiba. Puno na ng putik ang buong katawan ko. Mabuti na lang ay hindi nadumihan ang bag ko. Tiningnan ko si Rafael na ngayon ay may daladala ng pamunas. Inilahad niya iyon sa akin na kaagad ko namang tinanggap. Di na ako nagpa-choosy dahil no choice na ako kundi tanggapin ang tulong niya. May load ka ba? I suddenly asked. Pinunasan ko ang buong katawan ko gamit ang ibinigay niya sa aking tuwalya. Nagtataka rin ako kung bakit may tuwalya sa sasakyan niya. Baka nag-outing sila kanina ng mag-ina niya kaya may dala siyang tuwalya. Napapikit ako dahil sa naisip ko, I don't have. May sarili kang bahay? May sarili kang kumpanya? Yung sasakyan mo, Mercedes-Benz? Tapos wala kang load? He smirked and then he suddenly handed his phone. I slowly took his phone while still looking at him. Kaagad kong itinipa ang numero ni Emmanuel. Mabuti na lang at kabisado ko ang phone number niya. I text him. Hindi iyon nahalata ni Rafael dahil nasa lupa ang atensyon niya. Nang matext ko na sa Emmanuel ay kaagad naman ito nag-reply. Hindi na ako nag-message ulit at mabilis na dinilit ang text ko at ang text ni Emmanuel. Ibinalik ko na kay Rafael ang phone niya na kaagad niya namang tinanggap. Thank you. I'll take you home. I shook. No thanks. I was shocked when he suddenly grabbed my wrist. Napapikit ako dahil sa pagbagsak ko sa sasakyan niya at nang iminulat ko ang mga mata ko, gano'n na lang ang kaba ko na mapansin na na-corner na niya ako. Shit! What is he doing? I told you, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Sa pagkakaalam ko ay ikaw may atraso sa akin. Pilit kong pumiglas ngunit malakas siya. Ganyan na ba katigas siya mukha mo? At pwede ba? Lumayo ka sa akin? Allergic ako sa mga manloloko. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko nang lumapat ang malambot niyang labi sa labi ko. He looked at me softly. Ang mga titig niya ay parang nanghihikayat na bumigay ako. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko para hindi mahulog sa patibong niya. Alam kong inuutulan niya ako. Ibinaling ko ang atensyon ko sa ibang direksyon. You're too loud. I can't handle you right now. Natutuwa ako na ang balik ko lang pala ang magpapatahimik sa maingay mong bunganga. Malakas ko siyang tinulak dahil parang pakiramdam ko matutunaw ako sa mga salita niya. But no, kailangan ko siyang layuan. Hindi na ako magpapauto sa kanya kahit kailan. Please come back to me, Amara. I really miss you. Inayos ko ang sarili ko at dahan-dahang lumapit sa kanya. I'm sorry, Rafael, kung sasabihin ko to, pero wala na akong nararamdaman para sa'yo. Hindi ko na hinintay pa na sumagot siya dahil kumaway na sa akin sa Emmanuel. Tumakbo ako papalapit sa kanya at kaagad na pumasok sa loob ng sasakyan. Umalis na rin kami kaagad dahil ayoko makitang umiiyak si Rafael. Yes, iniwan ko siya ng umiiyak. Saan ka ba nagsususuot? Bakit iba ang amoy mo?
Natatawang sabi ni Emmanuel na patakip-takip pa sa ilong niya. Malakas ko siyang hinampas dahil alam kong nang aasar na naman siya. Bumagsak lang naman ako sa kanal. Ikaw, bakit ang tagal mo? Galit kong tanong. I'm sorry my love. Medyo traffic kasi. Nakita kong kinorner ka pa ni Rafael. Lalapit sana ako para suntukin siya, kaya lang. Ang baho mo! Malakas siyang tumawa. Paulit-ulit ko naman siyang hinampas. Hindi siya makailag dahil nasa sasakyan kami kaya salo niya lahat ng hampas ko. Wala ka talagang kwentang kausap kahit kailan. I'm just kidding. Tumigil na ako sa paghampas sa kanya dahil nakita kong seryoso na ang mukha niya. Hindi ko gusto ang ginawa ni Rafael sa'yo. Mabilis akong lumingon sa gawin niya at nakita kong malungkot ang mga mukha niya. May papati mata niya. Ibig niya bang sabihin, nakita niya kami kanina na ginawang paghalik sa akin ni Rafael? Hinaplos ko ang braso ni Emmanuel dahilan para lingunin niya ako. Nakangitiman siya pero nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. I'm sorry. It's okay. Hindi ko gusto ang ginawa niyang paghalik sa'yo pero nagustuhan ko ang sinabi mong wala ka nang nararamdaman para sa kanya. I smiled at him. Sa sinabi ko kay Rafael, kanina ay muli yun ang kusa ng puso ko. Noong inubos ni Rafael ang pasensya ko ay wala nang natira kahit ilang katiting. At alam ko na ngayon sa sarili ko kung para kanino akong. Nakangiti ako habang tinititigan si Emmanuel na masaya nagmamaneho. Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak sa manibela. Gumiti lang siya sa sinabi ko dahil alam kong hindi niya maiintindihan. Matagal ko ring nakasama si Emmanuel at nakikita ko kung paano niya ako pahalagahan. Sana ay maging tama ang desisyon ko. Days has passed. Pinihit ko ang pinto at kaagad na pumasok sa loob. As I walk into a traditional recording studio control room, I find a well-stocked room with a control panel, mixing board, laptop, monitor speakers, amplifiers, a private area for vocals, instruments, and other sound recording equipment. And I also see different types of microphones to capture different sounds, each microphone with a different use. Some microphones will have pop screens to reduce the extra noise during vocals. The room are padded with soundproofing tiles. I also see a keyboard or two and an assortment of instruments depending on the genre. Sinalubong ako ni Sir Nicky na ngayon ay may hawak-hawak ng envelope. Inilihad niya ang kanyang kamay na kagad ko namang kinuha. Good morning, let's start. Nodded. Nang makapasok na ako sa recording room ay kaagad kong sinuot ang headphones. Nasa unahan ko na rin ang lyrics para hindi ko makalimutan. Sumanya si Sir Jervy kung ready na ba. Tumango naman ako. Hindi ko sila naririnig dahil nasa labas sila. Pero nakikita ko naman sila dahil wall glass lang naman ang pumapagitna sa amin. Huminga ako ng malalim nang marinig ko nag-umpisa ng tumugtog ang musika. Habang dinadama ko ang kanta ay hindi ko maiwasan na isipin ang mga ginawa ni Rafael sa akin dati. Alam ko sa sarili kong nakalimot na ako. Binura ko na lahat ang mga alaala ko sa asawa na nagdulot sa akin ng paghihinagpis. Ang pagmamahal ko sa kanya ay ubos na. Nang matapos akong umawit ay ngayon ko lang napansin na may iilang butil ng luha ang bumabagsak mula sa mata ko. I can't believe I'm tearing. Lumabas ako ng recording room at sinalubong ako ng yakap ni Tim na ngayon ay ngiting-ngiti na. You're amazing, Amara. Congratulations! Sa isang record lang nagawa mo ng tama. Sir Nicky hugged me. Thank you, sir. Miss Amara, you're crying? Mabilis kong pinahid ang luha ko dahil sa tanong ni Sir Jervy. Napuwing lang ako, sir. Sabi ko sabay tawa. May pinag-usapan pa sina Sir Nicky, Sir Jervy at si Tim. Kaya ang ginawa ko ay lumabas na lang muna ako ng studio para mapag-isa. Totoo lang? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Nakapag-desisyon na ako na hindi na ako rurupo kay Rafael at bibigyan ko ng chance si Emmanuel. Pero bakit? Feeling ko hindi ako komportable na maalala ko ang mga pinaggagawa ni Rafael this past few days. Sana hindi na lang ako bumalik ng Pilipinas kung magiging magulo lang ulit lahat ng desisyon ko. Nadatnan ko ang sarili ko sa harap ng sasakyan ni Tim. Pumasok na lang ako sa loob. Dito ko na lang siya hihintayin. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ko na si Tim papalapit sa kotse. Pumasok siya sa loob at tumabi ng upo sa akin. Balik tayo sa agency.
Tugon niya sa driver. Pagkasabi niyon ni Tim ay tumango naman ang driver niya at pinaandar na ang sasakyan. Kung sala, maloloko mo? Ako hindi. Alam ko ang dahilan ng pag-iyak mo kanina. Yumuko lang ako at huminga ng malalim. Don't pretend that you didn't love him. Mahirap iwasan ng mga taong dahilan ng pagpintig ng puso mo. Di ko na siya mahal. Ngayon. Pero bukas o sa susunod na bukas, mangyayari yan. Hindi madaling mawala ang pagmamahal ng isang tao, no? Nadala ka lang sa galit mo sa kanya noon, kaya mo nasasabi ang salitang yan. Just try to know his side, Amara. Maybe you will understand. Hindi ko na sinagot si Tim. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin, ngunit natatakot akong pakinggan si Rafael dahil baka manlambot na lang ako bigla at bumalik sa kanya. Nasira ang buhay ko nang dahil sa kanya. Nang makarating kami sa agency, madami kaming ginawa at pinirmahang kontrata. Maraming kumukuha sa akin as a cosmetics model, condominium model, advertisement, at special participation sa isang pelikula. Tinanggap ko yun lahat dahil gusto ko rin subukan ng pag-arte sa telebisyon. Nagbabasa ako ng magazine dito sa loob ng opisina ni Tim na pumasok si Aster. May dala-dala itong bouquet of tulips. Siguro ay para yun kay Tuval, ngunit nagulat na lang ako na naglakad siya papalapit sa akin. She handed me the bouquet of tulips. Nag-aalinlangan pa ako kung tatanggapin ko yun na biglang magsalita si Tim. I think you're mistaken, Aster. Aster groaned. Para po talaga to kay Amara. For me? She nodded. Tinanggap ko ang bulaklak at kaagad naman na umalis si Aster. From your husband or from your suitor? Bungis-ngis niya. Husband? Suitor? Una sa lahat, I am single. Walang asawa at walang boyfriend. Pangalawa, hindi ko alam kung may manliligaw ako dahil hindi naman